Sa ilalim ng makapal na balabal ng magkakadikit na mga puno, ganap na natatakpan ng araw, nagiging isang di mapasok na harang laban sa sinag nito. Balot sa dilim, bawal ang anumang liwanag ng araw na tumagos sa kailaliman ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, may isang maliit na lawa na napakalinaw ng tubig, kaya't kita maging ang ilalim nito. Ang kristal na linaw ng tubig ay tila isang malalim na bughaw na hiyas, ngunit ang tubig ay halos nauubos na, mababa ang lebel, na para bang malapit na itong matuyo anumang oras. Sa kalagitnaan ng tubig, may munting paggalaw na bumubuo ng banayad na alon, ngunit ito'y mahina at halos hindi ramdam. Sa tabi ng lawa ay nakatayo ang isang lalaking nag-iisa. Nakasuot siya ng itim na balabal at worry nasa edad 40. May isang hibla ng gintong buhok na nakabitin mula sa kanyang noo, nakapatong sa kanyang pisngi, na nagdaragdag sa kanyang marikit at matatag na anyo. Tahimik lamang siyang nakatayo, waring walang buhay, at naglalabas ng aura ng kawalang pag-asa. Sa di kalayuan, may ilang taong iba't iba ang tangkad at anyo. Bagamat magkakaiba ang kanilang hitsura, iisa ang nagbubuklod sa kanila, mga mukha nilang puno ng lungkot. Beast God, tahimik na tawag ng isang babaeng nakasuot ng berdeng jade na tsamsam, habang magalang na lumapit sa lalaking nakaitim. Ang lalaking tinawag na Beast God ay nagsimulang manginig, at ang gilid ng kanyang bibig ay tila nakararanas ng kirot. Beast God, tila tayo na lang ang natitira sa mga soul beast, sino ang dapat kong maging Diyos? Panandaliang natahimik ang babaeng nakaberde bago siya marahang nagsalita, 10,000 taon na ang lumipas, 10,000 taon na mula nang itinatag ni Wu Yuhao ang Spirit Pagoda, umiiral pa rin ang Spirit Pagoda ngayon, ngunit tayo, mga soul beast, ay malapit ng maglaho. Mapait na sagot ng Beast God, ang sangkatauhan, sobra na ang kanilang kapangyarihan para labanan natin, ang Stardew Forest na lang ang natitirang kanlungan ng mga soul beast. Tama ka. Marahang tumigil sa pagsasalita ang babaeng nakaberde. Biglang itinaas ng Beast God ang kanyang ulo, dalawang gintong liwanag ang bumalantok mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isang nakatatakot na aura ang bumalot sa buong paligid, na parang pati ang mundo'y nanginig. Yumugyog ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, unti-unting lumalakas ang pagyanig. Nanatiling malinaw ang tubig ng lawa, ngunit nagsimulang bumula ang ibabaw nito. Makalipas ang ilang saglit, ang pagyanig ay lalo pang lumakas at naging mas marahas. Anong nangyayari? Dumating na ba ang mga tao? Sigaw ng babaeng nakaberde sa takot. Kung ganoon, lumaban tayo hanggang kamatayan. Sigaw ng isang matipunong lalaki na biglang nagbagong anyo. Siya'y naging isang mabangis na oso na 30 metro ang taas, ang buong katawan ay natatakpan ng madilim na gintong ningning. Bear Lord, magkalma ka, hindi ito ang mga tao. Sigaw ng Beast God. Ang dati niyang madilim na mukha ay napalitan ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Natapos na, natapos na, natapos na. Isang mahinang tinig ang biglang umalingaw sa buong kagubatan. Ang boses na iyon ay nagmumula sa lahat ng direksyon, mahirap matukoy ang kasarian dahil sa pagkabisal nito. Bang! Bumaon ang lupa, at ang buong kagubatan ay nanginig. Ang kakaunting tubig sa lawa ay biglang umakyat sa ere, agad na na-expose ang tuyong ilalim nito. Bang! Isang pilak na liwanag ang sumabog mula sa bitik sa lupa at bumagsak ng malakas sa pampang. Lumitaw ang isang higanteng pilak na kuko, natatakpan ng mga hexagonal na kaliskis na nagre-reflect ng liwanag, na lumilikha ng kamanghamanghang tanawin. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nagdala ng di maihahambing na kapangyarihan, na nagpapaluhod sa lahat ng buhay na nilalang. Ang Beast God ay lumuhod sa isang tuhod, nag-aalab ang mga mata, at magalang na nagwikang, binabati ko ang Panginoon. Biglang sumabog ang lupa, naglalabas ng napakalakas na aura na nagpataob maging sa higanteng oso. Isang dambuhalang nilalang na mahigit 300 metro ang haba ang biglang lumipad palabas at bumagsak ng mabigat. Ang mga malalaking puno sa paligid ay napalitan ng napakalaking hayop na ito. Sa harap ng pilak na halimaw na ito, tila wala silang magawa kundi magpatira pa. Patay na siya, ngunit nabubuhay pa ako. Malungkot na sigaw ng malalim na boses. Gusto ng mga makasalanang tao na lipulin tayo, simula nang magising ako, dumating na ang araw ng kanilang pagkawasak. Isang nakakasilaw na pilak na liwanag ang bumalot sa lahat ng soul beast. Wala silang nagawa kundi lumuhod, nakayuko ang ulo, habang nanginginig sa galit ang kanilang mga katawan. Ang Beast God ay nagmamadaling nagsabi, Panginoon, napakalakas na ng sangkatauhan,
kahit ako'y hindi na kayang makipaglaban ng matagal sa kanilang pinakamahuhusay na soul mecha, nalupig na tayo ng kanilang agham at teknolohiya. Dahan-daang ibinaba ng pilak na nilalang ang ulo nito at nagsalita, ngunit sa pagkakataong ito, ang boses nito ay hindi na umalangaw sa kagubatan. Upang sirain sila, kailangang maunawaan muna natin sila. Sumama kayo sa akin, kung ang ating mundo ay malapit ng mawasak, sasakupan natin ang kanilang mundo. Dahan-daang lumakad ang higanting nilalang palabas ng kagubatan. Sa kabila ng makakapal na mga puno, isang sinag ng liwanag ang tumagos at nagbigay liwanag sa napakalaking anyo nito. Ngunit sa bawat hakbang nito, unti-unti itong lumiit. Nang tuluyan na itong nawala sa paningin, anyo na ito ng isang tao. Ang Glorybound City ay isang maliit na bayan na nasa hangganan ng karagatan at silangang baybayin ng Sun Moon Federation. Ngayon ay isang napakaabala na araw sa lungsod dahil ito ang taunang araw ng paggising. Lahat ng tao sa Daoluo Continent ay may tinatawag na martial soul. Ang martial soul ay bahagi ng katawan na maaaring magising kapag umabot na sa 6 na taong gulang, maging ito man ay mula sa hayop o halaman. Sa pamamagitan ng seremonya ng paggising na isasagawa ang pagbukas ng kanilang martial soul. Ito ang pangunahing layunin ng taunang araw ng paggising, ang gisingin ng kanilang martial soul. Kung ang martial soul ng isang tao ay isang asarol, mas magiging mahusay sila sa pag-aararo kumpara sa iba. Kung hayop naman ang kanilang martial soul, maaaring magkaroon sila ng kakayahan ng hayop na iyon. Dahil dito, ang martial soul ang naging pinakamahalagang salik na nagtatakda ng buhay ng isang tao. Subalit, mas mahalaga ang pagkakaroon ng soul power. Ang soul power ay isang uri ng enerhiya na nagpapalakas at nagpapabuti sa martial soul. Bagamat lahat ay may martial soul, isa lamang sa bawat 1,000 tao ang maaaring magkaroon ng soul power. Ang antas ng soul power ang nagtatakda ng kinabukasan at kapangyarihan ng isang tao. Kapag nagising na ang kanilang martial soul, maaari silang magsanay ng soul power upang mapaunlad ito. Kaya sa loob ng 100,000 taon ng pag-iral ng Daoluo Continent, ang pagiging isang soul master ang naging pinakadakilang propesyon. Dahil dito, kahit ang mga karaniwang tao ay umaasa na ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng soul power sa edad na 6. Kung magkakaroon ng soul power, mababago ang kanilang buhay, pati na rin ang buhay ng kanilang pamilya. Pagdating ng Bukang Liwayway, punong-puno na ang mga kalsada sa harap ng Red Mountain Academy. Nagtipon-tipon dito ang mga magulang at mga bata na lalahok sa paggising. Papa, ano kaya ang martial soul ko? Tanong ng isang batang lalaki, bagong 6 na taong gulang, habang tinitingnan ng kanyang ama. Gustong-gusto niyang marinig ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga soul master. Ang kanyang malalaking mata ay punong-puno ng pananibik sa hinaharap. Ang batang lalaki ay may maikling itim na buhok at mas matangkad ng bahagya kumpara sa mga kaedad niya. Subalit ang pinakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang malalaki at malinaw na itim na mata at mahahabang pilikmata na hindi matatalo ng isang babae. Kahit na simpleng damit lang ang suot, ang kanyang kaakit-akit na anyo ay madaling makatawag pansin. Ang kanyang ama ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may kahawig na itsura. May katamtamang tangkad at pangkaraniwang anyo, isang karaniwang tao. Hindi ko rin alam, anak, nasa swerte na lang yan, sagot ng ama habang napabuntong hininga. Sa totoo lang, ang araw ng paggising ay isang mahalagang araw na nagtatakda ng kinabukasan. Kung may soul power ang bata, tiyak na mababago ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, sa panahong ito, kahit walang soul power, may magandang oportunidad pa rin para sa mga tao. Sigurado akong magkakaroon ako ng soul power, di ba? Tanong ng batang lalaki, puno ng pag-asa. Hinaplos ng kanyang ama ang ulo niya at ngumiti. Kahit ano pa ang mangyari, mahal ka ni Papa. Patuloy na dumadaan ang mga magulang at mga bata palabas ng akademya. Karamihan sa kanila ay lumalabas ng dismayado, ngunit paminsan-minsan, may lumalabas na puno ng galit. Hindi na kailangang itanong kung bakit, tiyak na nagbigay ng soul power ang kanilang martial soul. Agad itong nakakaakit ng inggit mula sa iba. Habang lumilipas ang oras, lalong umiinit ang araw at unti-unting nabawasan ang sigla ng batang lalaki. Tangulan, tawag ng isang guro mula sa Red Mountain Academy, hawak ang listahan ng mga pangalan. Nandito po ako, sigaw ng batang lalaki, puno ng tuwa. Maging si Tang Ziren, ang ama ng bata,
ay nagulat nang hatakin siya ng anak niya papunta sa guro. Sumunod kayo sa akin, sabi ng guro. Mukhang pagod na ito dahil sa dami ng trabaho sa araw ng paggising. Siya ay mabilis na tumalikod at naglakad. Sumunod agad si Tang Ziren at si Tang Wulan. Habang naglalakad sa maliit na daan ng akademya, masayang minamasdan ni Tang Wulan ang lahat. Para sa kanya, lahat ay bago at kahanga-hanga. Ang Red Mountain Academy ay isang elementaryang paaralan na kayang maglaman ng 2,000 estudyante. Simple at malinis ang mga gusali, may puting bubong at pulang dingding. Tahimik ang paligid ng akademya, malayo sa ingay ng labas. Napayapa ang puso ni Tang Wulan sa lugar na iyon. Pagdating nila sa harap ng bilog na gusali, sinabi ng guro, ang magulang ng bata, dito na po kayo maghintay. Tumango si Tang Ziren at sinabi sa anak, makinig ka sa guro at good luck. Anak, nandito lang si Papa, naghihintay para sayo. Buong lakas na tumango si Tang Wulan. Magkakaroon ako ng malakas na martial soul, Papa. Habang pinagmamasdan ni Tang Ziren ang anak niya na sumama sa guro papasok ng bilog na gusali, sumilay sa kanyang mga mata ang kaunting lungkot at panghihinayang habang inalala ang nakaraan. Tulad ng ibang elementaryang paaralan, mayroon din silang ganitong gusali na tinatawag na awakening chamber, na ginagamit sa seremonya ng paggising. Dati, ganoon din ang naramdaman ni Tang Ziren nang pumasok siya sa awakening chamber ilang dekada na ang nakalipas. Pagpasok sa awakening chamber sa ikatlong palapag, namangha si Tang Wulan. Puno ng ingranding disenyo ang sahig, dingding, at kisame. Sa loob, may isang lalaki na nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng simpleng kulay kahel na robe na may berda ng isang soul beast. Halika rito, bata. Tumayo ka sa gitna, sabi ng Soul Master na may mahinahong ngiti. Nagtaka saglit si Tang Wulan bago siya naglakad papunta sa gitna. Lord Spirit Master, anong klaseng martial soul kaya ang magkakaroon ako? Ngumiti ang Spirit Master. Hindi ko rin alam, malalaman mo pagkatapos ng paggising mo, pero sa ganda ng mata mo, baka ang martial soul mo ay may kaugnayan dito. Kumikislap ang mga mata ni Tang Wulan. Soul Eyes, sabi nila, ang unang master ng Spirit Pagoda ay may Spirit Eyes. Tahimik muna, magsisimula na ako. Nakatayo si Tang Wulan sa gitna ng awakening chamber, nanginginig sa kaba, habang mabilis na lumilingga ang kanyang mga mata sa paligid. Sa edad na 6, paano siya magiging kalmado sa isang kakaiba at nakaka-excite na kapaligiran na wala ang kanyang magulang para samahan siya? Sa sandaling iyon, isang banayad na puting liwanag ang sumilay mula sa kamay ng Spirit Master, agad na nakuha ang kanyang pansin. Ang puting liwanag na iyon, ito na ba ang tinatawag na soul power na tanging mga Spirit Master lamang ang nagtataglay? Habang namamangha, bahagyang tinaas ng Spirit Master ang kanyang kanang kamay. Ang puting liwanag ay gumalaw at pumailan lang sa itaas, nagmistulang paputok na nagbigay liwanag sa buong awakening chamber. Mula sa kisame, kumalat ang liwanag sa mga guhit na nakaukit sa dingding, tila may sariling buhay at masiglang enerhiya. Ang mga linya ay patuloy na kumikislap hanggang sa magtipon ito sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan. Isang nakakakiliting enerhiya ang unti-unting gumapang sa kanyang mga binti, pumasok sa kanyang katawan, at dumiretso sa kanyang puso. Nagsimula siyang manginig habang pinipilit niyang magpakatatag. Para bang nakuryente ang kanyang katawan. Lumabo ang lahat sa kanyang paningin, at isang malabong imahe ang naglaro sa kanyang isipan. Gusto niyang makita ito ng malinaw, ngunit ang nakita niya ay mga aninong dumadaloy lamang. Sa huli, natanong niya ito, ngunit hindi niya maalala kung ano yon. Mula sa pananaw ng Spirit Master, ang katawan ni Tang Wulan ay nabalot na ng liwanag at naglalabas na rin ng sarili nitong liwanag. Sa sinaunang seremonyang ito, nagising na ang kanyang martial soul. Biglang napasigaw si Tang Wulan na ikinagulat ng Spirit Master. Kadalasan, hindi nakakaramdam ng matinding kirot ang isang bata sa seremonya ng paggising, ngunit may mga bihirang pagkakataon na ito'y sobrang sakit dahil hindi kaya ng kanilang katawan ang enerhiya. Sa isang iglap, lumitaw ang Spirit Master sa harapan ni Tang Wulan, handang itigil ang seremonya kung kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng bata. Nang makita niya ang noo ni Tang Wulan, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga gintong guhit na kumikislap dito at unti-unting kumalat sa apat na bahagi ng katawan ni Tang Wulan, bumubuo ng isang kakaibang pattern. Anong klaseng martial soul ito?
Ang Spirit Master, bagamat mayaman sa karanasan at nakapaggising na ng libu-libong bata, ay ngayon lang nakakita ng ganitong sitwasyon. Isang banayad na enerhiya ang nagmumula sa katawan ni Tang Wulan, partikular mula sa kanyang ibabang tiyan, ang karaniwang lugar kung saan lumilitaw ang soul power. Kahit na mahina ang enerhiya, tiyak na totoo ito. Napangiti ang Spirit Master sa sorpresa. Isang martial soul na may soul power. Napakadalang nito. Ang tanong na lang ay, anong martial soul kaya ang sa kanya? Ang mga gintong guhit ay biglang naglaho na parang wala nangyari. Nakapikit si Tang Wulan, tila tinitiis ang matinding sakit, at dahan-daw ang itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang palad, isang banayad na asul na liwanag ang lumitaw. Sa kanyang kamay, isang maliit na asul na damo ang umikot ng marahan, bahagyang sumasayaw at naglalabas ng napakahinang enerhiya. Blue Silver Grass. Ang boses ng Spirit Master ay may halong pagkadismaya, ngunit agad na napalitan ng pagkagulat. Ito ang pinakakaraniwang martial soul. Puno ang buong Daoluo continent ng damong ito, at madalas itong ituring na walang kwenta. Paano kaya ito nagkaroon ng soul power? Sobrang sakit. Pakiramdam ni Tang Wulan ay parang banibiyak ang kanyang katawan. Unti-unting hamupa ang sakit matapos ang tila napakahabang panahon. Sa wakas, naramdaman niya ang banayad na init mula sa kanyang palad. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang maliit na damo. Blue Silver Grass, bulong niya. Bagamat bata pa, alam ni Tang Wulan ang tungkol dito. Napabuntong hininga siya, ito ang martial soul ko. Ngumiti ang Spirit Master, bagamat may halong awa sa kanyang mga mata. Oo, Blue Silver Grass ang martial soul mo, ngunit may soul power ka, bata. Ako, may soul power. Tanong ni Tang Wulan, hindi makapaniwala. Tumango ang Spirit Master. Oo, may rank 3 innate soul power ka, hindi ito kamangha-mangha, ngunit sapat na ito para magsimula kang mag-aral at magsanay bilang isang soul master. Natigilan si Tang Wulan. Pero, Blue Silver Grass ang martial soul ko. Tumawa ang Spirit Master. Narinig mo na ba ang kwento ng Tang Sek? Ang tagapagtatag nito ay nagkaroon din ng Blue Silver Grass bilang martial soul, sa kabila ng lahat, naging isang napakalakas na bayani siya. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Kilala niya ang alamat ng Tang Sek. Ngunit agad niyang tanong, hindi ba't Blue Silver Emperor ang martial soul ng tagapagtatag? Bahagyang napahiya ang Spirit Master. Ang Blue Silver Emperor ay evolved na anyo ng Blue Silver Grass, kung gusto mong maging soul master, kailangang magpursige ka. Tumango si Tang Wulan at bumulong, salamat po, Lord Spirit Master. Habang palabas si Tang Wulan sa mga tarangkahan ng Red Mountain Academy, siya ay litong-lito. Tulad ng bawat taon, ang mga nagising ang soul power kasabay ng kanilang martial soul ay iniimbitahang sumali sa Soul Master class ng Red Mountain Academy bilang mga bagong estudyante. Kahit anong elementary academy pa ito, ang Soul Master class ang itinuturing na pinakamahalaga. Ang kanyang dating pagkabalisa ay hindi pa ganap na nawawala, parang namamaga ang kanyang ulo at umiinit ang kanyang katawan. Tuloy-tuloy siyang naglakad ng parang lutang. Anak, talagang ikaw ay kakaiba. Ang malumanay na boses ni Tang Ziren ang gumising kay Tang Wulan mula sa kanyang pagkalito. Tumangala si Tang Wulan at nakita ang maamo at mapagmahal na ekspresyon ng kanyang ama. Papa, ang Blue Silver Grass ba ay isang walang kwentang martial soul? Seryosong sumagot si Tang Ziren, paanong magiging walang kwenta ang martial soul na iyon? Kailangan mong malaman na isa lamang sa bawat libong tao ang may soul power. Mayroon kang parehong martial soul at soul power? Hindi ba't ibig sabihin nito ikaw ay kakaiba? Kaya nga ang anak ko ay natatangi at walang kapantay? Hindi ba't nasabi ko na sa iyo ang kwento ng nagtatag ng Tang Sek, si Tang San, sa Blue Silver Grass niya? Ang pamilya ni Tang Wulan ay nakatira sa lugar ng mga karaniwang mamamayan sa Glorybound City. Ang kanyang ama, si Tang Ziren, ay isang tagapag-ayos ng makina na nagdadalubhasa sa mga soul machine. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay pangkaraniwan lamang kaya't maliit lamang ang kanyang kinikita upang suportahan ang pamilya. Ang kanyang ina, silang Yu, ay isang simpleng may bahay na mag-isang nag-alaga kay Tang Wulan. Mahusay siya sa pagluluto ng masasarap na pagkain. Ang kanilang tahanan ay may maliit na sala na may sukat na mga 12 metro kwadrado, isang maliit na kusina, isang palikuran, at 2 kwarto na mas maliit pa sa 10 metro kwadrado.
Anak, nandito ka na, siguradong gutom ka na, magluluto si mama ng masarap para sa iyo. Silang Yu, bagamat hindi maituturing na maganda, ay may kakaibang alindog. Yumuko siya at niyakap ang maliit na si Wulan. Hindi po ako gutom, mama, medyo antok lang po ako, gusto ko pong matulog muna. Niyakap ni Tang Wulan ang leeg ng kanyang ina bago nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Tinitigan nilang Yu ang papalayong maliit na figure ng kanyang anak bago marahang napabuntong hininga. Ang batang ito, mula pagkabata ay nais ng maging isang Soul Master, pero hindi ganoon kadali ang maging isa, kailangan natin siyang alun. Pumasok si Tang Ziren sa maliit na sala at umupo sa tabi ng mesa. Para sa tanghalian, mayroong ginisang gulay, nilagang pork ribs, kaunting salad, at isang mangkok ng 3 gulay na sabaw. Para sa pamilyang Tang, ito na ang maituturing na magarbo. May soul power siya, pero sana wala na lang. Napabuntong hininga si Tang Ziren. Nagulat silang Yu at umupo sa tabi ng asawa. Anong sinabi mo, may soul power si Wulan? Ibig sabihin ba nito'y maaari siyang maging Soul Master? Napangiti si Tang Ziren, ngunit halatang pilit iyon. Paano magiging ganoon kadali? Ang kanyang martial soul ay Blue Silver Grass, at ang kanyang innate soul power ay rank 3 lamang. Ang maging Soul Master ay hindi biro, bagamat makakapasok siya sa Soul Master class, natatakot ako na masyadong mabigat ang magiging hamon para sa kanya. Sandaling natigilan silang Yu, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng asawa. Kung ganoon, si Wulan, siya. Sumagot si Tang Ziren, parang nasa pagkabigla siya, walang sinabi sa buong biyahe pauwi. Sa proseso ng paglaki, ang maliit na lalaki ng ating pamilya ay tiyak na makakaranas ng mga pagsubok, mas mabuting hayaan muna natin siya. Tinitigan nilang Yu ang silid ng anak na may alalang mga mata. Napabuntong hininga siya bago muling sinandok ng kanin ang plato ng asawa. Kumain na lang muna tayo, huwag na natin siyang guluhin. Palaging masunurin si Wulan, kung hindi magtagumpay, ililipat na lang natin siya sa normal na klase. Hindi alam ni Tang Ziren at Lang Yu na hindi dahil sa pagkabigla kaya hindi kumain si Tang Wulan ng tanghalian. Sa katunayan, sobrang pagod lang talaga siya. Pagkarating sa kanyang kwarto, bumagsak siya ng padapa sa kama at agad na naidlap. Hindi nagtagal, nagsimulang magpihit-pihit si Tang Wulan sa kama, namumula ang kanyang balat. Kung naroon sina Tang Ziren o Lang Yu, malalaman nilang mabilis na tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Ang malagintong linya na lumitaw sa awakening chamber ay muling lumitaw sa kanyang noo. Lumaganap ang mga linya mula ulo hanggang paa at bumalik pataas. Matapos ang 3 ikot, ang mga linya ay muling naglaho sa kanyang katawan. Tumigil ang kanyang katawan sa kakaibang paggalaw, at muling bumalik sa normal ang temperatura. Siya ay mas malalim na nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili sa isang damuhan na natatabunan ng blue silver grass, sa ilalim ng gintong kalangitan. Sa harap niya ay may isang dambuhalang nilalang na may malaking gintong bibig. Sa isang iglap, nilamon siya nito, at siya'y pumasok sa isang walang hanggang gintong mundo. Nagtaka siyang sumigaw at biglang umupo. Nalaman ni Tang Wulan na natatakpan siya ng malagkit at mamantika na pawis. Hindi niya na mahanap ang mga salita upang ilarawan ang hindi komportableng pakiramdam. Dahil sa paglaki sa isang mahirap na pamilya, mas matalino at mas may pag-iisip si Tang Wulan kumpara sa mga kaedad niya. Hindi siya nag-abala sa kanyang ina at ama. Sa halip, inalis niya ang kanyang mga damit at pumunta sa banyo upang maghugas. Laking gulat niya nang matuklas ang nawala ang amoy ng pawis pagkahugas niya. Nasaan si Linlin? Tawag nilang Yu mula sa labas. Nandito po ako, mama, naliligo po ako. Nagmamadaling tumakbo si Tang Wulan palabas ng kanyang kwarto, nakasuot lamang ng salungso, at sinubukang sumagot sa tawag ng kanyang ina. Bilasan mo, magsuot ka ng damit, baka magkasakit ka. Pinisil nilang Yu ang malambot at tingkash na pisngi ng kanyang anak bago siya itinulak pabalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos isara ang pinto, bulong nilang Yu sa sarili, ang kutis ng batang iyon, mas malambot at mas elastiko pa ngayon, naiinggit ako, ha? Nang magbihis si Tang Wulan at lumabas ng kanyang kwarto, saka lang niya napansin na madilim na pala sa labas. Naiwasan niyang matulog buong hapon. Nagkaroon ng leave si Tang Ziren ngayon, kaya't siya ay nasa bahay buong araw. Tinawag niya si Tang Wulan, halika anak. Umupo si Tang Wulan sa tabi ng kanyang ama.
Nang magsalita na sana si Tang Ziren, biglang yumangal ang tiyan ni Tang Wulan. Gugu. Pagkarinig ng tunog, tumawa ng malakas sina Tang Ziren at Lang Yu. Masayang ngumiti si Tang Wulan sa kanilang masayang tawa. Mama, pwede po ba akong kumain? Gutom na gutom po ako. Kumain ka na. Inihain ni Lang Yu ang isang mangkok ng kanin para sa kanya. Isang sulyap ang ibinigay kay Tang Ziren, na parang sinasabi na mag-usap sila pagkatapos kumain. Nang itaas ni Tang Wulan ang kanyang mangkok ng kanin ng pang-apat na beses, labis na nagulat sina Tang Ziren at Lang Yu. Kahit na hindi siya kumain ng tanghalian, imposibleng makakain siya ng ganito karaming pagkain. Mama, masarap po, gusto ko pa po ng marami. Hindi pa nakakakain ng maayos sina Tang Ziren at Lang Yu dahil ang lahat ng pagkain sa mesa ay parang sinipsip ng isang buhawi papunta sa tiyan ng kanilang anak. Ngunit, hindi pa rin busog si Tang Wulan. Anak, ikaw ba ang maalamat na halimaw na tagalunok ng pagkain? Tanong ni Tang Ziren na tila wala nang magawa. Sa huli, ang lahat ng pagkain sa mesa ay naubos na ni Tang Wulan, kaya't pinagbawalan na siya ni Lang Yu na kumain pa. Nagtataka, tinanong ni Tang Wulan ang kanyang ama, Pa, bakit po ako tagalunok ng pagkain? Sumagot si Tang Ziren, gusto ka lang sanang tanungin ni Papa, anak, plano mo bang pumasok sa klase ng Soul Master? O gusto mong tulungan ka ni tatay na pumasok sa ordinaryong klase? Sumagot si Tang Wulan, syempre sa klase ng Soul Master, gusto kong maging isang sikat na Soul Master. Matibay na sinabi ni Tang Ziren, ang martial soul mo ay ang Blue Silver Grass, kahit sa mga alamat tungkol sa ninuno ng Tang Sect, ang Blue Silver Grass ay isang karaniwang martial soul, tiyak na magiging mahirap ang pagsasanay nito, at marami kang kahaharaping hamon, sigurado ka bang gusto mong tahakin ang landas na ito? Oo, gusto kong maging isang Soul Master, pagkatapos kong maging isang Soul Master, makakagawa ako ng maraming pera at mabibili ko sina mama at papa ng maraming masasarap na pagkain. Punong-puno si Tang Wulan ng inosenteng mga pangarap. Sa gilid, nanunood si Lang Yu habang namumula ang mga mata, iniisip kung gaano kabait at maasikaso ang kanyang anak mula pa noong bata pa ito. Mabuti, tumanggaw si Tang Ziren. Kung desidido ka na, susuportahan ka ng mama at papa, pero kung pagsisisihan mo ito sa hinaharap, sabihin mo lang kay tatay, at tutulungan kitang magpalipat ng klase, tandaan mo lang, hindi kailanman namin ginasto ng mama mo na maging isang dragon o phoenix ka, gusto lang namin na maging masaya ka, kontento na kami basta't masaya ka, wala nang mas mahalaga pa sa amin kundi ang kaligayahan mo, naiintindihan mo ba? Nagningning ang ngiti ni Tang Wulan bilang sagot. Masaya na po ako ngayon. Bukod sa pagiging mas gutom kaysa dati, parang mas uhaw at antukin din si Tang Wulan kaya't maaga siyang natulog. Kinabukasan, sa unang liwanag ng araw, ginaising si Tang Wulan ng kanyang ama. Ngayon ang araw na magsisimula siyang pumasok sa akademya. Opisyal na siyang nakapasok sa klase ng Soul Master ng Red Mountain Academy. Ito ang unang araw ng kanyang 9 na taong pag-aaral. Ayon sa mga regulasyon ng Sun Moon Federation, ang elementarya at intermedyang akademya ay may libreng matrikula at sapilitan. Ang elementarya ay 3 taon, samantalang ang intermedya ay 6 na taon. Maraming paraan para makapasok sa advanced na akademya, sa pamamagitan ng natatanging tagumpay, pagbabayad ng sobrang mahal na matrikula, o pag-aaral sa isang akademya ng agham at pagsasanay sa isang partikular na larangan. Inihatid ni Tang Ziren si Tang Wulan sa mga pintuan ng akademya bago umalis dahil malapit lang ang akademya sa kanilang bahay. Bago magtrabaho, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Tang Wulan na umuwi agad pagkatapos ng klase. Ang klase ng Soul Master ay may espesyal na guro sa harap ng pintuan para tanggapin ang mga bagong estudyante. Malinaw na mas maganda ang trato sa kanila kumpara sa mga ordinaryong estudyante. Ang ordinaryong klase ay tumatanggap ng karaniwang edukasyong kultural, habang ang klase ng Soul Master ay natututo kung paano gamitin ang kanilang likas na soul power para maging Soul Master. Ituturo rin sa kanila ang mahahalagang kaalaman para sa mga Soul Master at ihahanda sila para sa intermedyang akademya. 15 estudyante lang ang klase ng Soul Master ngayong taon, dahil napakababa ng bilang ng mga batang nagising ang soul power. Sa isang maliit na lungsod tulad ng Glorybound City, marami-rami na ang bilang ng mga estudyante ngayong taon. Hoy, ano ang martial soul mo? Tanong ng isang matabang batang di masyadong matangkad na nasa tabi ni Tang Wulan. Pare-pareho silang magkakaedad,
puno ng kuryosidad at pananabik para sa klase ng Soul Master. Buong pagmamalaking sumagot si Tang Wulan, pareho sa ninuno ng Tang Sect, ang Blue Silver Grass. Habang sinasabi niya ito, iniangat niya ang kanyang kamay, at nagningning ang asul na liwanag sa kanyang palad. Isang hibla ng Blue Silver Grass ang sumayaw sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya napansin na kakaiba ang Blue Silver Grass na ito kumpara sa kahapon, malapit sa ugat nito, nagbago ito sa banayad na gintong kulay. Napakahina nito kaya't walang makakapansin maliban kung masusing sinuli. Paf! Tumaas ang kilay ng matabang bata at sinabing may pangungot siya, Blue Silver Grass, iyan ay basura sa martial soul. Matapos insultuhan si Tang Wulan, binaliwala siya nito at malamig na umalis. Hindi matanggap ni Tang Wulan ito. Ikaw, ano ang martial soul mo? Napairap ang matabang bata, iniangat ang kanang kamay at lumiwanag ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang palad. Nakikita mo ba ito, ang martial soul ko ay kutsilyo, kapag naabot ko ang ranggo ng title Daoluo, ako ang magiging knife god Daoluo, mayroon akong rank 5 na likas na soul power, madali kong malalagas ang Blue Silver Grass mo. Habang tinitingnan ng pagkakaiba ng kutsilyo ng matabang bata at ang sariling Blue Silver Grass, biglang naalala ni Tang Wulan ang sinabi ng kanyang ama kagabi. Talaga bang magiging mahirap ang pagsasanay bilang isang Soul Master gamit ang Blue Silver Grass? Ipinakita na ng lahat ng ibang estudyante ang kanilang martial soul at ipinagyabang ang kani-kanilang katangian. Kahit ano pa ang martial soul nila, lahat ay mas mahusay kumpara sa kanyang Blue Silver Grass. Dahil dito, walang sinuman sa mga estudyante ang pumansin sa kanya habang nagsimula silang bumuo ng mga grupo. Magiging isang Soul Master ako, matatag na ipinangako ni Tang Wulan sa kanyang sarili habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Magandang araw sa inyong lahat, ako ang homeroom teacher ninyo, si Lin Zimeng. Ituturo ko sa inyo ang mga pangunahing kaalaman na kinakailangan para sa mga Soul Master sa susunod na 3 taon. Simulan natin sa pagpapakilala. Sabihin ninyo ang inyong pangalan, martial soul, at ang ranggo ng inyong likas na soul power. 15 estudyante lang ang naroon, kaya't mabilis natapos ang pagpapakilala. Nang marinig ni Lin Zimeng na ang martial soul ni Tang Wulan ay Blue Silver Grass, hindi niya maiwasang magulat, habang ang ibang estudyante naman ay nagtawanan ng malakas. Namula ang maliit na mukha ni Tang Wulan hanggang sa nagkulay pula ito. Pakiramdam niya ay parang may apoy siyang pinipigilan sa loob ng kanyang dibdib. Ito ba ang mga hamon na sinasabi mo, Kai? Mabilis na bumalik sa normal si Lin Zimeng at ngumiti. Ngayong araw ang unang araw ninyo sa klase, kaya ipapaliwanag ko muna ang iba't ibang uri ng martial souls. Sa hapon naman, ituturo ko kung paano mag-meditate. Ang meditation lamang ang paraan para mapatatag at mapaunlad ang inyong soul power. Kung gusto ninyong maging isang tunay na soul master, kailangang magsikap kayo ng husto. Tulad ng alam ninyo, lahat ng tao sa ating mundo ay may martial soul, nagigising ang martial soul sa edad na 6, at maaaring ito ay kahit ano. Kung nagising din ang soul power, maaari silang mag-cultivate upang maging isang soul master. Ngayon, isang tanong para sa inyong lahat. Ano ang mga uri ng martial souls? Una sa lahat, may 2 pangunahing klase, Soul Souls at Beast Souls. Sa pagitan ng mga ito, ang lahat ng martial souls na lumilitaw sa katawan ay Beast Souls. Kung lumilitaw ang mga ito ng hiwalay sa katawan, ang mga ito ay Soul Souls. Sa pamamagitan ng pag-cultivate ng soul power, maaari mong i-upgrade ang iyong martial soul. Kapag ang soul power mo ay umabot sa ranggo 10, maaari ka nang maging isang soul master. Mayroon ding 2 pangunahing klase ng Soul Masters, ang Battle Soul Masters at Utility Soul Masters. Ang mga nag-cultivate upang lumaban ay Battle Soul Masters. Kahit ano pa ang martial soul ng isang tao, sila pa rin ay isang Soul Master. Marami rin namang maliliit na klasifikasyon. Unti-unting nawala ang lungkot ni Tang Wulan habang nakikinig sa paliwanag ni Lin Zimeng tungkol sa mga klasifikasyon ng martial souls at Soul Masters. Mula pa noong bata siya, puno na siya ng kuryosidad tungkol sa mga Soul Master. Para sa kanya, ang kaalamang ito ay parang isang pintuan na nagbukas ng bago at kamanghamanghang mundo. Si Tang Wulan ay malinaw na hindi masaya habang siya'y lumalabas sa tarangkahan ng Red Mountain Academy. Ang mahabang araw na puno ng mahahalagang pangyayari ay labis na nakasira sa kanyang inaasahan. Lumaki siya sa isang payak ngunit masayang pamilya. Ang relasyon ng kanyang mga magulang ay napakahusay, at mahal na mahal siya ng mga ito.
Kahit na magkamali siya, tapat siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ito ang unang beses na naranasan niya ang tinatawag na mga hamon. Dahil ang kanyang martial soul ay blue silver grass, tinanggihan siya ng iba pang mga mag-aaral. Mas malala pa, hindi rin siya mabuti ang pagtrato ng guro sa kanya. Sa hapon, halatang mas kaunting oras ang ginugol ng guro sa pagtuturo sa kanya kung paano mag-meditate. Talaga bang napakasama ng aking martial soul? Ang malungkot na ekspresyon ni Tang Wulan ay unti-unting napalitan ng pagiging matatag. Kahit hindi maganda ang martial soul ko, tiyak na magiging isang mahalagang soul master ako. Sabi ni tatay dati, ang tagumpay ay 99% na pagsisikap at 1% na talento. Dahil hindi maganda ang aking martial soul, magde-double sipag na lang ako. Dahil sa kanyang positibong pananaw, nalampasan na niya ang lungkot ng araw at kusa niyang pinatatag ang sarili. Bakit parang gutom na gutom ako? Tanong ni Tang Wulan habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kasama sa paaralan ng isang pagkain para sa tanghalian, at ito ay walang limitasyon. Sa aspeto ng pagkain, mas maganda ang pagkain inilalaan para sa klase ng Soul Master kumpara sa ordinaryong klase. Kumain siya ng sobra-sobra kaya't tinawag siyang rice bucket. Kinain niya ang halos pang-anim na mag-aaral, at nalampasan pa ang kapasidad ng isang adulto. Malaki na ang kanyang pagkain bago pa man, pero hindi pa ito umabot sa ganitong antas. Hapon pa lang, gutom na siya ulit. Plano niyang umuwi para maghanap ng masarap na pagkain. Nang maisip niya ang pagkain, nagliwanag ang kanyang mga mata. Habang naglalakad siya sa daan, isang maliit na figure ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang araw sa hapon ay hindi masyadong mainit, pero maganda ang panahon ng araw na iyon. Kaya't nagdulot lamang ito ng komportableng init. Ang sikat ng araw ay tumama sa isang pilak na bagay, na agad nakakuha ng pansin ni Tang Wulan. Isang batang babae ang nakaupo sa gilid ng daan. Siya'y bahagyang mas maliit kaysa sa kanya at may maikling pilak na buhok. Ang liwanag ng araw ay tumama dito, na lumikha ng pilak na kislap at nag-akit kay Tang Wulan. Parang may kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Suot niya ang kupas na damit at marumi ang kanyang mukha, halatang mukhang pulubi. Gayunpaman, bukod sa kanyang pilak na buhok, kapansin-pansin din ang kanyang mga mata. Malalaki ang kanyang mga mata na may mala-ametistang mga pupil na malinaw na kristal. Kahit na magkalayo sila, nakita ni Tang Wulan ang kanyang refleksyon sa mga mata ng bata, na napapalibutan ng natural na mahahabang pilikmata. Maganda rin ang mga mata ni Tang Wulan, kaya't nang makakita siya ng kapwa may malalaking mata, automatiko siyang nagkaroon ng magandang impresyon sa bata. Hindi sinasadyang tumigil siya sa paglalakad. Nagkatinginan silang dalawa, habang diretsyong tumingin sa kanya ang batang babae, medyo nagtataka. Batang babae, nasaan ang iyong mga magulang? Sa oras na iyon, ilang mga batang pasaway ang lumapit sa kanya matapos maakit ng kanyang pilak na buhok. Iniwasan ng batang babae ang kanilang mga mata at muling ibinaba ang kanyang ulo. Nagpalitan ng tingin ang mga pasaway bago nagsalita ang isa, ang pilak na buhok ay bihira. Baka galing ka sa isa sa dalawang ibang kontinente. Siguradong magugustuhan ng mga negosyante sa black market ang pilak na buhok at mga purple na mata niya. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata habang sabay-sabay silang tumango. Lumuhad ang batang pasaway na unang nagsalita. Hoy, batang babae! Nasaan ang iyong pamilya? Hindi nagsalita ang bata, bagkus ay umiling siya habang nakayuko. Ngumiti ng labis ang batang pasaway at nagsabi, gutom ka ba? Dadalhin ka ni kuya para kumain ng masarap. Ano sa palagay mo? Muli siyang umiling, ngunit sa pagkakataong ito, mas madiin. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang mga pasaway, at isa sa kanila ang humila sa braso ng bata, pilit siyang binuhat. Pinalibutan nila ang bata, tinatakpan ang tanawin mula sa iba. Habang sumigaw ng takot ang batang babae, iniangat na siya ng pasaway sa kanyang balikat. Anong ginagawa ninyo? Isang boses ng bata, puno ng galit, ang biglang sumigaw, nagbigay takot sa mga pasaway. Lumingon sila nang may pagkairita at nakita ang isang maliit at maganda ngunit payat na batang lalaki na hindi man lang umabot sa kanilang baywang. Ang isa sa mga pasaway ay nagpakita ng kalupitan. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Tang Wulan,
dahilan upang tumilapon ito ng higit sa 2 metro, lubos na nabalot ng alikabok. Mga salbaha kayo. Kahit gamulong siya sa lupa, agad siyang tumayo. Tumakbo siya papunta sa kanila para harangan ang kanilang daan. Lumitaw ang galit sa mukha ng batang pasaway na may dala ng batang babae. Ang kaguluhan ay nakakuha na ng atensyon ng ilang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay nangyari sa isang pangunahing daan. Isang malamig na liwanag ang kumislap mula sa kanyang palso, at lumitaw ang isang punyal sa kamay ng batang pasaway. Tinuro niya ito kay Tangwulan. Lumayas ka kung ayaw mong mamatay. Matapang na tumingin si Tangwulan at galit na sumagot, ang masasamang tao ay walang magandang kahihinatnan. Ako ay isang soul master, hindi ako natatakot sa inyo. Bitawan niyo siya. Habang nagsasalita, itinaas ni Tangwulan ang kanyang kanang kamay, at kumislap ang isang mapusyaw na asol na liwanag. Lumitaw ang blue-silver grass sa kanyang palad, marahan nitong gumagalaw. Isang banayad na enerhiya ang kumalat mula rito. Ano ang kayang gawin ng rango 3 na soul power? Bahagya lamang nitong napalakas si Tangwulan kumpara sa kanyang mga kaedad. Wala pa siyang soul ring na susuporta sa kanyang soul, kaya malayo pa ito sa pagiging handa para sa laban. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang cultivation upang ma-promote mula sa pinakamababang antas ng Soul Scholar patungo sa antas ng Soul Master. Sandaling natulala ang leader ng mga pasaway habang hinihila siya ng kanyang mga kasamahan. Kung isa lamang siyang ordinaryong bata, wala sana silang dapat ipag-alala. Magtatakip silangan lang sila at wala nang magiging problema. Ngunit iba ang usapan kapag ang bata ay may soul power. May espesyal na talaan ng gobyerno para sa mga batang tulad niya. Maging ang Spirit Pagoda ay may mga record sa kanila. Kung may masamang nangyari sa isang espesyal na bata, gagastos ang gobyerno ng malaking yaman upang mahanap ang sanhi. Bukod pa rito, marami ng mga bystander ang nakakita ng kanilang ginagawa. Ang malas naman, galit na sabi ng leader ng grupo. Ngunit wala siyang nagawa kundi ay lapag ang batang babae at galit na tumalikod kasama ang kanyang mga kasamahan. Nadapa ang batang babae at naupo sa lupa. Nakita ito ni Tangwulan, kaya agad siyang tumakbo at yumuko sa tabi niya. Huwag kang matakot, isa akong lalaki, paprotektahan kita. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Sa malapitan, lalong tumingkad ang kagandahan ng kanyang malalaking lilang mata. Sa loob ng kanyang mga mata, tila may manipis na ulap ng luha. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak, napalaes ko na ang mga salbaha. Ako si Tangwulan, ano ang pangalan mo? Tila nagulat ang batang babae at sandaling nakatitig lamang sa kanya bago sa wakas ay binuka ang kanyang bibig. Ang pangalan ko ay Nar. Nar. Ang ganda ng pangalan mo, at napakaaliwalas ng boses mo, sabi ni Tangwulan habang inaalalayan siyang tumayo. Yumuko si Nar ngunit hindi nagsalita. Nasaan ang mama at papa mo? Saan ang bahay mo? Tanong ni Tangwulan. Umiling lamang si Nar. Drop drop. Isang kakaibang tunog ang biglang sumaira sa kanilang katahimikan. Agad na tumingin si Tangwulan sa kanyang tiyan, ngunit napagtanto niyang hindi ito nanggaling sa kanya. Kahit na natatakpan ng alikabok ang mukha ni Nar, kapansin-pansin ang bahagyang pamumula nito. Gutom ka ba? Kung hindi mo mahanap ang mga magulang mo, pwede kitang dalhin sa bahay namin? Masarap magluto si mama, sabi ni Tangwulan habang hinawakan ang kamay ni Nar at inakay papunta sa kanilang bahay. Tumangala si Nar at tumingin sa kanya. Mula sa posisyon niya, tanaw lamang niya ang gilid ng mukha nito. Namumula ang pisngi ni Tangwulan dulot ng nakaraang laban sa ilang kabataan, na nagbigay ng sigla sa kanyang hitsura. Malaki ang kanyang itim na mga mata at mahahaba ang pilik mata. Napatingin ng matagal si Nar sa malalim na tingin ni Tangwulan. Mama, andito na ako, sigaw ni Tangwulan kahit hindi pa siya nakapasok sa kanilang bahay. Anak, hinaan mo ang boses mo, baka maabala mo ang mga kapitbahay, saway nilang Yu habang binubuksan ang pinto. Kumusta ang eskwela mo ngayon, Ham, bakit puno ka ng alikabok? Tanong nilang Yu habang nakakunot ang noo, nakatingin sa anak niyang puro alikabok. Napansin din niya si Nar na hawak ni Tangwulan ang kamay. Ma, may mga salbaheng batang nakasalubong ako, masiglang kwento ni Tangwulan tungkol sa nangyari. Nagiba ang ekspresyon nilang Yu pagkatapos marinig ang kwento. Agad niyang hinayla papasok ang anak sa bahay.
Kasama namang pumasok sina na hawak pa rin ang kamay ni Tang Wulan. Anak, alam mo bang delikado ang ginawa mo, paano kung, bakas ang pagkabahala nilang Yu sa mabilis nitong paghinga. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng mga kabataang nasa lansangan. Pero sabi ni Papa, kailangang matapang at malakas ang mga lalaki para labanan ang mga masama, matigas na sagot ni Tang Wulan. Ikaw. Nang makita nilang Yu ang determinasyon sa mga mata ng anak, hindi na niya itinuloy ang pangaral. Mali ba siya? Siyempre hindi. Tama naman ang ginawa niya. Pero bilang isang ina, mas iniisip niya ang kaligtasan ng anak. Ngumiti si Tang Wulan at yamakap sa binti ng kanyang ina. Ma, huwag ka nang magalit, gutom na kami ni Na. Pwede bang magluto ka ng masarap na pagkain para sa amin? Sa harap ng kanyang kaibig-ibig at masunuring anak, hindi na nagawang magalit pa nilang Yu. Napailing na lang siya bago tumungo kay Na na hindi nagsasalita. Ikaw ba si Na? Nasaan ang mama at papa mo? Umiling lang muli si Na. Tanging isang mabait na ina lamang ang makapagpapalaki ng isang mabait na anak. Sabi nilang Yu, sige na, tingnan niyo ang sarili niyo, sobrang dumi niyo na, maghugas muna kayo bago magpalit ng damit. Ang mga batang edad 5 hanggang 6 ay natural na hindi pa kailangang paghiwalayin ayon sa kasarian. Hinayla nilang Yu ang dalawang maduduming munting unggoy papasok sa banyo upang paliguan sila. Nang tanungin ni Tang Wulan silang Yu kung bakit magkaiba sila ni Na, tumawa lang silang Yu at hindi sumagot. Samantala, nahihiyang nagtago si Na sa likod nilang Yu. Wow, Na, ang ganda mo, sabi ni Tang Wulan habang nakaupo sa gilid ng mesa. Nakapatong ang kanyang baba sa dalawang kamay, tinitingnan si Na na nakasuot ng kanyang damit. Mas matangkad si Tang Wulan ng kalahating ulo kay Na, kaya't maluwag ang mga damit nito nang isuot ni Na. Pero hindi nito nawala ang kagandahan ni Na. Mas maputi ang balat ni Na kaysa kay Tang Wulan. Napakapino nito na parang mapipiga ang tubig sa sobrang lambot. Matapos maligo, naglabas siya ng banayad at nakakapreskong halimuyak. Mistula siyang isang porselanang manika na gawa sa pinong pink na jade. Tumangala si Na at tumingin kay Tang Wulan, ngunit nanatili siyang tahimik. Tila ayaw talaga niyang magsalita. Hindi pa oras ng hapunan, kaya naghanda silang Yu ng 2 maliit na plato ng biskwit at 2 baso ng gatas para sa gutom na mga bata. Hindi dapat husgahan si Na dahil sa pagiging tahimik niya. Sa pagkain, hindi siya nag-aatubili. Agad niyang nilantakan ang pagkain at mabilis na ubos ang biskwit at gatas sa harap niya. Bagaman gutom din si Tang Wulan, halatang mas interesado siya kay Na kaysa sa pagkain. Napansin niya na tinitingnan ni Na ang biskwit sa plato niya matapos itong maubos ang sariling pagkain. Sayo na ta, sabi ni Tang Wulan habang inilapit ang kanyang biskwit kay Na. Tumingin si Na sa kanya at umiling. Ayos lang, kunin mo na, marami akong kinain kaninang tanghali, sabi ni Tang Wulan na nakangiti. Nagdalawang isip si Na, ngunit halatang malakas ang tukso ng biskwit para sa kanya. Sa huli, kinain niya rin ito. Umupo silang Yu sa tabi nila. Na, alam mo ba kung saan ka nanggaling o kung nasaan ang bahay niyo? Umiling si Na. Nagpatuloy silang Yu, may paraan ba para makontak ang pamilya mo, kahit ano? Umiling muli si Na. Kung ganun, ilang taon ka na, tanong nilang Yu. Sa wakas, tumigil sa pag-iling si Na at nagsalita. 5 taon at kalahati. Wow, ibig sabihin, kuya mo ako. Mas matanda ako sa'yo kasi 6 na taon na ako, masiglang sabi ni Tang Wulan. Matalim na tiningnan siya nilang Yu. Hahanapin ni Mama ang pamilya ni Na sa administrative office mamaya, titingnan natin kung mahanap natin sila. Dito ka lang sa bahay at huwag kang magpasaway. Naiintindihan mo? Opo, sagot ni Tang Wulan, ngunit habang tinitingnan si Na, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang lungkot. Marahil dahil sa sobrang ganda ni Na. Dinala nilang Yu si Na palabas. Tahimik pa rin si Na gaya ng dati habang umaalis kasama niya. Pagkaalis nila, bumalik si Tang Wulan sa kwarto. Naalala niya ang itinuro ng guro sa klase kanina at sinubukang magmeditasyon. Umupo ng tuwid si Tang Wulan sa katahimikan. Kinakailangan ng meditasyon ng kapayapaan upang maramdaman ang sarili at ang kalikasan. Ito ang unang hakbang. Walang masyadong gumugulo sa isip ni Tang Wulan kaya mabilis siyang kumalma. Naramdaman niya ang kanyang martial soul na blue silver grass na hindi man malakas ay may sapat na soul power. Sa unang meditasyon, kailangan lang niyang maramdaman ito.
Dapat niyang maramdaman ang koneksyon ng kanyang martial soul at soul power. Pagkatapos nito, maaari na siyang magpatuloy sa tunay na meditasyon. Bahagyang gumalaw sa isip niya ang blue-silver grass. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang ilan sa blue-silver grass sa mundo. Ito ay marupok ngunit matibay, na nagtatagal ay ng isang taon ng nalalantang kaluwalhatian, na muling nabubuhay sa ihip ng hangin ng tagsibol. Habang lubos na nalulubog sa mundo ng blue-silver grass, naramdaman ni Tang Wulan na parang may naririnig siyang maraming tinig. Ang mga tinig na ito ay pira-piraso at kalat-kalat, ngunit tila nasa lahat ng dako. Ang blue-silver grass ay banayad ngunit may matibay na sigla. Ito ang pinakamadalas matagpuan na halaman sa buong kontinente. Ang matatag na pag-iral nito ay umaabot sa 10 milyong taon na ang nakaraan. Ang makapangyarihang mga soul beast mula sa panahong iyon ay halos naubos na, ngunit ang blue-silver grass ay nanatiling bumabalot sa planeta, tulad ng kalagayan nito libu-libong taon na ang nakaraan. Ang bahagyang kamalayan ni Tang Wulan ay nagbigay daan upang maramdaman niya ang maliliit na anyo sa hangin na tahimik na sinisipsip ng kanyang katawan. Ang mga ito ay tuluyang humahalo sa kanyang mahina pang soul power. Ang pagsasanib na ito ay hindi mabilis o malaki, ngunit nararamdaman niyang unti-unting tumataas ang kanyang soul power. Bagamat bahagya lamang ang pagtaas, ito'y matatag at tuloy-tuloy. Pagkatapos ng hindi matukoy na panahon, natural na nagising si Tang Wulan mula sa kanyang meditasyon. Ang kanyang katawan ay pakiramdam malamig at presko, para bang nababalot ng napakaraming hibla ng blue-silver grass. Ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang ama na nakaupo sa tapat niya. "Aba, pa, bakit ang aga niyo umuwi?" tanong ni Tang Wulan na may pagtataka. Ngumiti si Tang Ziren. "Hindi maaga, gabi na nga nakikita kong natutunan mo na ang meditasyon, mukhang magaling ang edukasyon sa Red Mountain Academy." Masiglang sumagot si Tang Wulan, "Tama po, parang natutunan ko na magmeditasyon, kanina, pakiramdam ko marami akong maliliit na bagay na pumasok sa katawan ko, pagkatapos, parang tumaas ang soul power ko, pwede na bang ituring na natutunan ko na ang meditasyon?" Nagulat si Tang Ziren sa kanyang narinig. Sa loob lamang ng isang araw, nakuha ni Tang Wulan ang lihim ng meditasyon. Ang mga naramdaman ng kanyang anak ay tiyak na kaugnay ng sining ng meditasyon. Hindi ito simpleng resulta ng magaling na pagtuturo. Noon, siya mismo, "Oo, tama, natutunan mo na ang meditasyon, mukhang magaling ang kakayahan mong makaunawa, anak." Palaging mapagbigay si Tang Ziren sa pagbigay ng papuri sa kanyang anak. Kailangan nga namang papurihan ng isang bata kapag may ipinapakitang pag-unlad. Para sa mga bata, pinakamahalaga ang kumpiyansa. Hindi napigil ang maging masaya ni Tang Wulan sa papuri ng kanyang ama. Ngunit biglang naging seryoso si Tang Ziren bago pa makasagot si Tang Wulan. "Anak, may isang bagay akong gustong itanong sayo." Bihirang makitang seryoso ang kanyang ama kaya't agad na nag-behave si Tang Wulan. "Ano po yun, pa, may nagawa ba akong mali? Sabi niyo po, ang mga lalaki ay dapat matapang na humarap sa mga kontrabida, bukod pa roon, hindi naman po ako lumaban sa ibang estudyante nang kutsain nila ang blue-silver grass ko sa school kanina, sumunod po ako sa inyo." Sumagot si Tang Ziren, "Walang masama sa pagiging matapang, ngunit kailangan mo ring maging matalino bukod sa pagiging matapang, kapag alam mong wala kang sapat na lakas para iligtas ang iba, kailangan mong humingi ng tulong sa iba sa halip na magmadaling sumugod, kung hindi sila natakot nang ipakita mo ang martial soul mo, baka napahamak ka, anak, hindi iyon pagiging matapang, iyon ay pagiging pabigla-bigla." Pinag-isipan ni Tang Wulan ang narinig at tumango bago yumuko. "Nagkamali po ako, pa." Ngayon lamang muling lumitaw ang ngiti ni Tang Ziren. Ang pag-amin ng anak sa kanyang pagkakamali ay sapat na upang maunawaan nito ang kanyang kamalian. Ang mga lalaki ay hindi na dapat gumawa ng ganitong pagkakamali. "Oo." Tumango si Tang Wulan. Ngumiti si Tang Ziren. "Mabuti, pag-usapan natin ang susunod na bagay." Nagulat si Tang Wulan. "May isa pa po." Tumikim si Tang Ziren. "Natural, 6 na taong gulang ka pa lang, nag-uwi ka na ng babae, ano pa kaya kapag lumaki ka, at higit pa roon, naging bayani ka pa na nagligtas ng isang dalaga, hindi masama." Ngayon lamang naalala ni Tang Wulan sina at nagmamadaling nagtanong, "Pa, nahanap na ba ni ang pamilya niya, ang ganda-ganda niya kasi." Umiling si Tang Ziren. "Dinala siya ng mama mo sa opisina ng pamahalaan para magtanong, pero wala tayong natagpuang impormasyon tungkol sa kanya."
Nagtanong si Tang Wulan, ano po ang mangyayari sa kanya ngayon? Sumagot si Tang Ziren, sabihin mo sa akin, anak, ano ang gusto mong mangyari? Nag-isip si Tang Wulan. Pwede po ba siyang tumira sa atin, pa, ayos lang po ba iyon? Nagpakita si Tang Ziren ng makahulugang ngiti habang nakatingin sa kanya. Titira sa bahay natin, hindi kayang alagaan ng mama at papa mo ang dalawang bata. Agad na sabi ni Tang Wulan, ako na po ang bahala sa kanya, ako po ang mag-aalaga sa kanya pagkatapos ng school. Ngumiti si Tang Ziren. Sige, kumain muna tayo. Pagpasok niya sa sala, nagulat si Tang Wulan nang makita si Na na nakaupo na sa hapagkainan, maamo ang hitsura. Na sigaw ni Tang Wulan bago masiglang tumakbo palapit sa kanya at natural na hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Sabi nilang Yu, wala kaming natagpo ang anumang tala tungkol sa batang ito, kailangan natin siyang ipadala sa bahay ampunan. Wag po, ma, hayaan natin si Na na manatili. Tumayo si Tang Wulan sa harap ni Na at ibinuka ang kanyang mga braso. Huwag natin siyang ipadala sa bahay ampunan, hindi ba pwedeng manatili na lang siya rito? Kung kinakailangan, kakain na lang ako ng mas kaunti sa susunod. Tumangala si Na at tinitigan si Tang Wulan na tila naguguluhan. Bagamat hindi malaki o matangkad ang katawan ni Tang Wulan, nang makita ni Na ang kanyang ginagawa upang protektahan siya, hindi niya napigil ang maluha. Sabi nilang Yu, Linlin, hindi mo pwedeng basta-basta pagdesisyonan iyon, hindi mo pwedeng akuha ng lugar ng pamilya niya, kailangan mong tanungin si Na kung gusto ba niyang manatili rito o pumunta sa bahay ampunan. Agad na bamaling si Tang Wulan kay Na at diretsyong tumingin sa kanya. Na bakit hindi ka nalang manatili sa amin? Magaling magluto si mama, mabait si papa, at pwede tayong magkasama, paprotektahan kita, gustong-gusto ko magkaroon ng nakababatang kapatid na babae, bakit hindi ka nalang manatili at maging kapatid ko, sa hindi inaasahang pagkakataon, kusang tumango si Na ngayon. Yay! Ang saya, may nakababatang kapatid na akong babae. Masayang tumalon si Tang Wulan. Pagkatapos, nadiskubre na hindi makontrol ng mga bata ang kanilang gutom. Kahit na naghanda ng dagdag na pagkain silang Yu, hindi pa rin ito sapat para mapakain ang dalawang malakas kumain. Tama, hindi lang lumaki ang gana ni Tang Wulan, pati ang maliit na katawan ni Na ay tila isang walang hanggang hukay. Nakakagulat, ang tiyan niya ay hindi mas maliit kaysa kay Tang Wulan. Pati ang baong tanghalian ni Tang Ziren para sa susunod na araw ay kanilang naubos. Kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa rin sila mukhang nasiyahan. 2 kwarto lamang ang bahay, at dahil sa pagdating ni Na kinailangan niyang makibahagi sa kwarto ni Tang Wulan. Naglagay si Tang Wulan at Tang Ziren ng divider sa gitna ng kwarto. Pagod na pagod si Na kaya't mabilis siyang nakatulog. Pa, magme-meditate na ako ngayon. Pakiramdam ni Tang Wulan ay kakaibang kasiyahan ang dulot ng kanyang meditasyon, at sabik na sabik siyang maramdaman muli ang ganitong pakiramdam. Gusto niyang maging isang soul master. Mas lalo na ngayong mayroon na siyang nakababatang kapatid na dapat niyang protektahan. Sandali lang. Tawag ni Tang Ziren kay Tang Wulan. Ano po iyon, ama? Tinapik ni Tang Ziren ang upuan sa tabi niya. Halika't umupo ka dito, may gusto akong pag-usapan sayo. Sige po. Lumapit si Tang Wulan at umupo sa tabi ng kanyang ama, may halong pagtataka sa kanyang tingin. Sinabi ni Tang Ziren, anak, pinili mong maging isang soul master kaya't susuportahan ka kita, ngunit kailangan mong maunawaan na maraming hamon ang kakaharapin mo, hindi lang sa pag-aaral kundi pati na rin dito sa bahay. Kapag umabot na ang isang soul master sa rank 10, kakailanganin nila ng soul ring upang makapagpatuloy. Noong unang panahon, nakakakuha ng soul ring sa pangangaso ng soul beasts, ngunit makalipas ang 10,000 taon, natuklasan sa pananaliksik na mas mainam ang spirit soul kaysa sa soul rings, ang mga high-level spirit soul ay maaaring lumago at maaari pang gawing artificial, kaya naman, ang spirit souls ay katumbas ng soul rings, ang iba't ibang ranggo ng spirit souls ay maaaring magbigay sa isang soul master ng isa o higit pang soul rings, ngunit para sa ating mga karaniwang tao, mabibili lamang ang mga ito mula sa spirit pagoda. Walang magagawa ang iyong ama sa maliit kong kita. Sapat lang ito para sa ating pang-araw-araw na gastusin, lalo pa ngayon nakasama na si Na at malakas kayong kumain, mahihirapan ang iyong ama na makabili ng kahit na pinakamababang uri ng spirit soul para sa iyo kapag umabot ka na sa rank 10 soul power.
Dalawang paraan ang meron para makakuha ng Spirit Soul mula sa Spirit Pagoda. Ang una ay para sa mga henyo na Soul Master na may napakabilis na pag-unlad, sila ay binibigyan ng libreng unang Spirit Soul, ngunit malinaw na ang iyong Blue Silver Grass ay hindi kwalipikado para rito, kaya ang natitira na lamang ay bilhin ito. Natulala si Tang Wulan sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya kailanman naisip ang problemang ito dati. Tama nga. Kailangan ng Soul Rings ng mga Soul Master. Makukuha ang mga ito mula sa Soul Beasts o Spirit Soul. Ngunit bihira na ang mga Soul Beasts ngayon, kaya't mahirap makakuha ng mataas na ranggo ng Soul Ring mula sa kanila. Ang tanging opsyon niya ay bumili. Bilang 6 na taong gulang na bata, mahina pa ang kanyang konsepto ng pera, ngunit ngayon ay napipilitan na siyang harapin ito. Ano ang gagawin ko, ama? Mapait na ngumiti si Tang Ziren, hanggang dito lang ang kaya ng iyong ama, sa mga susunod na taon, magtatrabaho ako ng mabuti para makatulong kahit papaano, ngunit kailangan mong magsikap para sa sarili mo. Naalala mo pa ba si Uncle Mang Tian? Naalala ko, siya ba yung dumalaw sa atin dati? Naalala ni Tang Wulan ang imahe ng isang matangkad at matipunong lalaking nasa gitnang edad. Sinabi ni Tang Ziren, si Uncle Mang Tian mo ay isang mahusay na panday. Sinabi ko sa kanya ang ating sitwasyon at pumayag siya na bigyan ka ng pagkakataon na maging apprentice niya, sa loob ng 2 oras araw-araw. Sa susunod na 3 buwan, tuturuan ka niya. Kung matutunan mo ang ilang simpleng bagay pagkatapos ng 3 buwan, maaari ka ng kumita ng pera. Nagniningning ang mga mata ni Tang Wulan. Gusto kong gawin yun, ama, kailan ako magsisimula? May malalim na tingin si Tang Ziren sa kanya at sinabi, ang pagpapanday ay isang napakahirap na propesyon, sigurado ka bang gusto mo ito? Tumango si Tang Wulan. Kaya ko yun, ako mismo ang mag-iipon para makabili ng Spirit Soul. Ngumiti si Tang Ziren bilang tugon. Mabuti, subukan mo ito, kung hindi mo gusto, maaari kang huminto. Sige po, magme-meditate na ako, ama. Pagbalik ni Tang Wulan sa kanyang kwarto, isang patak ng likido ang tumulo sa balikat ni Tang Ziren. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang asawa na may luha sa mga mata. Napakabata pa ni Wulan, bakit mo kailangang gawin ito? Kung magtitipid tayo, makakatulong naman tayo para makapag-ipon siya ng pambili ng Spirit Soul, sabi nilang Yu, nanginginig ang boses. Hindi pa siya sumalungat sa kanyang asawa noon, ngunit ngayon. Napabuntong hininga si Tang Ziren. Napakahirap talaga maging isang Soul Master gamit ang Blue Silver Grass. Ang pagpapanday ay isang sining, at bata pa si Linlin pero may matatag siyang pagkatao. Ang pagpapanday ay hindi lamang tungkol sa metal, kundi pati sa pagpapalakas ng kanyang sarili. Kung malalagpasan niya ang mga hamong ito, magkakaroon siya ng paraan para kumita ng pera balang araw. Bukod dito, magiging matatag siya, napakaraming benepisyo at halos walang masama para sa kanya. Alam mo rin ang ating sitwasyon. Ang kinatatakutan ko lang, isang araw ay, kung sakaling makuha ni Linlin ang pagtitiwala ni Mang Tian, mas mataas pa ang magiging katayuan niya kaysa sa akin. Kinabukasan, matapos magpaalam sa kanyang ina at kay Na-er, masiglang pumasok sa paaralan si Tang Wulan. Pagkatapos ng isang gabi ng meditasyon, mas naramdaman ni Tang Wulan ang lalim ng kanyang koneksyon sa Blue Silver Grass. Sa antas na ito, nagkaroon siya ng tapang at pagmamahal dito. Hindi araw-araw tinatalakay ng mga Soul Master ang mga paksang may kaugnayan sa pagiging Soul Master. Sa halip, nagpapalitan sila ng mga leksyong pang Soul Master at mga kultural na klase. Ngayon ay araw para sa mga kultural na klase. Napakatalino ni Tang Wulan. Masigasig siyang nakikinig sa mga leksyon at napuri pa ng kanyang guro sa kultural na klase. Bakit ikaw ang sumando sa akin, ina, nasaan si Na-er? Tanong ni Tang Wulan nang makita silang Yu pagkatapos ng klase. May bahid ng pagsisisi sa mga mata nilang Yu. Agad niyang nilapitan ang anak at binuhat ito. Bilasan niyo at ibaba niyo na ako, ina, malaki na ako, nakakahiya sa harap ng mga kaklase ko. Napatawa silang Yu. Kahit gaano ka pa kalaki, anak pa rin kita, sinundo kita para dalhin kay Uncle Mang Tian, sigurado ka bang gusto mong matutong magpanday? Tumango si Tang Wulan. Opo, sabi ni ama, ang lalaki ay dapat umaasa sa sarili. Gusto kong ako mismo ang mag-ipon para sa Spirit Soul. Ibinaba nilang Yu ang anak at yumuko sa harap niya. Anak, kung hindi mo kayanin ang napakaraming hirap, maghahanap na lang ang iyong ina ng trabaho para tulungan kang makabili ng Spirit Soul. Wag po, gusto kong ako mismo ang mag-ipon. Mariing sagot ni Tang Wulan.
Pinigil ni Lang Yu ang kanyang luha at paulit-ulit na hinalikan ang mukha ng anak. Mabuti, Terna. Bagamat malaki ang Glorybound City, hindi na kailangan gumamit ng sasakyan. Matapos maglakad ng halos 20 minuto, narating ni Lang Yu at Tang Wulan ang harapan ng isang medyo malaking pagawaan. Mukhang luma ang labas ng pagawaan. Sa itaas, nakasulat ang tatlong salita. Mang Tian's Workshop. Kahit nasa harapan pa lang ng pintuan, agad nilang naamoy ang bakal. Pindot ni Lang Yu ang doorbell, at di nagtagal ay bumukas ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang lalaking nasa kalagitnaang edad. Ang lalaki ay matangkad, maitim ang balat, at may makapal na balbas. Mayroon siyang matapang at matibay na aura. Dumating na si Bunso, mababa at malakas ang kanyang tinig. Nang marinig ito, parang naramdaman ni Tang Wulan ang kaunting panginginig. Uncle Mang Tian, magalang na bati ni Tang Wulan sa kanyang tiyuhin na nakilala na niya ilang beses noon. Walang emosyon na sagot ni Mang Tian. Paglingon kay Lang Yu, sinabi niya, Bunso, umuwi ka muna, balikan mo siya pagkatapos ng 2 oras. Kuya Mang Tian, maraming salamat sa abala. Bagamat nag-aalinlangan, iniwan ni Lang Yu ang anak, huling tumingin sa kanya. Marami sana siyang gustong sabihin, ngunit sa huli, kinagat niya ang kanyang labi at pinigil ang sarili. Pumasok ka, sabi ni Mang Tian kay Tang Wulan. Opo. Sinundan ni Tang Wulan si Mang Tian papasok sa magulo at masalimuot na hall ng workshop. Puno ito ng iba't ibang mga piraso ng metal na halos hindi kayang kilalanin ni Tang Wulan. Karamihan dito ay malamang na mga piraso ng mga soul machine. Hindi tumigil si Mang Tian habang papasok siya sa mas malalim na bahagi ng workshop, kaya't minadali ni Tang Wulan ang kanyang mga hakbang. Hindi malaki ni maliit ang shop. Pagkatapos nilang dumaan sa mga hall, dinala ni Mang Tian si Tang Wulan sa isa sa mga loob na kwarto. Sa loob ng kwarto ay isang workbench, na medyo mas mataas kaysa kay Tang Wulan. Tumigil si Mang Tian dito at humarap kay Tang Wulan. Alam mo ba kung ano ang forging? Naguguluhan, umiling si Tang Wulan. Walang pakialam na sinabi ni Mang Tian, sa totoo lang, sa simula pa lang ayaw na kitang tanggapin. Masyado ka pang bata, ganap na hindi angkop para sa panday. Gayunpaman, determinado ang iyong ama na bigyan kita ng pagkakataon. Kung sa tingin ko hindi ka katanggap-tanggap, kailangan mong umalis. Kapag nangyari iyon, huwag kang manatili rito at umiyak ng walang katapusan, naiintindihan mo ba? Hindi ako iiyak, Tito Mang Tian, matigas na sagot ni Tang Wulan. Ito ang gagawin mo para sa araw na ito, sabi ni Mang Tian habang tinuturo ang gilid. Sa gilid ay may isang mesa na kalahating metro ang taas. Nasa ibabaw ng mesa ay isang bilog na piraso ng metal at sa ilalim nito ay may soul machine screen. Kinuha ni Mang Tian ang 2 maliit na metal hammer mula sa gilid at iniabot ang mga ito kay Tang Wulan. Nakita mo ba ang piraso ng metal na yan? Gamitin mo ang martilyo para hampasin ito ng 1,000 beses. Ipapakita ng screen ang bilang ng mga hampas na may sapat na lakas. Kakailanganin mo ang buong lakas mo para pabagsakin ito. Kung magagawa mo ito, ituturo ko sa iyo kung ano ang forging. Kung hindi mo matapos, hindi mo na kailangang bumalik dito bukas. Pagkatapos magsalita, inilagay ni Mang Tian ang 2 martilyo sa mga kamay ni Tang Wulan at naglakad palayo. Ang hawakan ng metal hammer ay mga 1/4 ng metro ang haba, may cylindrical na ulo na kalahating talampakan ang haba at 10 sentimetro ang diameter. Tumitimbang ang mga ito ng mga 5 kilo bawat isa. Para sa isang 6 na taong bata, hindi ito magaan, lalo pat kailangang ihampas ito ng 1,000 beses. Tiningnan ni Tang Wulan ang martilyo na may matamis na ekspresyon, ngunit nang kunin niya ito mula kay Mang Tian, napansin niyang hindi pala ito ganoon kabigat. Baka hollow ito. Mukhang matapang si Tito Mang Tian sa labas, pero mabait pala siya. Ngumiti si Tang Wulan bilang pagpapakita ng pag-unawa at hinampas ang martilyo sa kanang kamay niya sa piraso ng metal. Bang! Sumabog ang tunog ng metal at napatalon siya sa gulat. Nag-activate ang soul screen sa ibaba nito at ipinakita ang bilang na 1. Itinaas niya ang martilyo sa kaliwang kamay at hinampas din ito ng malakas. 2. Hindi naman pala ganun kahirap. Naisip ni Tang Wulan habang nagsisimula siyang mag-swing ng kanyang mga braso ng may ritmo. Bang, 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 bang. Patuloy na tumaas ang mga numero sa screen kasabay ng mga sunod-sunod na tunog. Hindi kumilos ang mga martilyo, at hindi ramdam ni Tang Wulan na masyado itong mabigat. Patuloy na tinatamaan ng pares ng martilyo ang piraso ng metal, at patuloy ding tumaas ang bilang sa screen.
Pagdating sa ika-100 na hampas, nagsimula ng magpawis si Tang Wulan. Sa ika-300, naramdaman na niyang namimilipit ang mga braso niya sa sakit. Kailangan kong magpatuloy. Sabi ng aking ama, kailangan kong magpatuloy. Patuloy na hinahampas ni Tang Wulan ang pares ng martilyo, tiniis ang sakit sa mga braso. Sa ika-500, ang sakit ay naging matinding kirot, ngunit patuloy pa rin siya at ginawa ang buong lakas niya, ayaw tumigil. Habang lumalala ang sakit sa kanyang mga kalamnan, ang mga braso ni Tang Wulan ay nag-iba ng kulay sa bahagyang pula, ngunit kumagat siya ng ngipin at tiniis ang sakit. Paulit-ulit niyang iniisip, kailangan kong magpursige sa pagpapanday at mag-ipon para makabili ng spirit soul. Para maging masaya ang aking ina at ama, at para protektahan sina Sa ika-700, hindi na niya maramdaman ang mga braso niya kapag itinaas ito, at bumagal ang kanyang bilis sa paghampas. Tulad ng dati, kumagat siya ng ngipin at nagpatuloy. Ang pawis niya ay halos naging sabaw, kaya't ang kanyang uniforme sa paaralan ay damaykit sa katawan. Ang pawis ay damaloy ng parang talon, at naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang gulugad na mawala ng pakiramdam. Ang buong katawan niya ay nanginig na parang siya ay kinuryen. Ang orihinal na sakit ay hamupa, at ang martilyo ay naging magaan. Bang, bang, bang. Patuloy niyang tinamaan ang huling 300 beses ng mas madali kaysa sa simula. 1,000. Nang maabot na niya ang layunin na itinakda ni Mang Tian, ibinaba ni Tang Wulan ang mga martilyo. Habang humihingal, naramdaman ni Tang Wulan ang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang mga palad at ang mga braso niya ay namaga ng sobra hanggang sa hindi na ito makilala. Maliban dito, nakakaramdam siya ng hindi inaasahang sigla. Ang pagkawalang pakiramdam sa kanyang gulugod ay kumalat sa 7 vertebrae niya at bumalik sa kanyang gulugod ng paulit-ulit, kaya't wala siyang masabi. Ang hindi niya napansin ay ang isang gintong pattern ng ugat na kasabay ng pagkawala ng pakiramdam sa kanyang gulugod. Pagkalipas ng 5 minuto, nakahinga siya ng maayos. Tito Mang Tian, tapos na po. Hinanap ni Tang Wulan si Mang Tian ng matagal bago siya natagpuan sa isang kwarto, abala sa pag-aayos ng mga piraso. Tinutukan siya ni Mang Tian ng walang emosyon. Tiningnan niya ang orasan at napansin na kalahating oras pa lang ang nakakalipas mula nang iwanan siya ni Mang Tian sa kanyang gawain. Tapos ka na bang maghampas? Opo. Nodding si Tang Wulan. Hindi na nagtanong pa si Mang Tian nang makita ang pawis na tumutulo mula kay Tang Wulan. Mas gusto niyang ang mga resulta ang magsalita para sa sarili. Tumayo siya at dinala si Tang Wulan pabalik sa naunang kwarto. 1,000. Ipinakita ang bilang sa screen. Inayos ni Mang Tian ang screen mismo, kaya't imposibleng magsinungaling ang isang batang 6 na taon. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa resulta. Ang 2 metal hammer ay hindi itinuturing na magaan para sa kanya, ngunit hindi rin hollow. Ang bawat martilyo ay may bigat na 5 kilo, at kahit na ang mga braso ng isang adult male ay magiging manhid at hindi kayang itaas pagkatapos ng 1,000 hampas. Bukod pa rito, magiging mahirap para sa kanila na matapos ito sa loob lamang ng kalahating oras, lalo na sa isang batang 6 na taon. Ang pagsubok na ibinigay ni Mang Tian ay isang paraan lang para siya ay tanggihan ng maayos. Maganda ang relasyon niya kay Tang Ziren, kaya't hindi niya kayang direktang tanggihan. Sa huli, ayaw niyang magturo sa isang batang itinuturing niyang hindi angkop para sa pagpapanday. Pero sa kanyang harapan, hampasin mo pa ito ng ilang beses para sa akin. Huwag kang tumigil hanggat hindi ko sinasabi, mabigat na utos ni Mang Tian. Opo. Kinuha ni Tang Wulan ang martilyo muli. Matapos magpahinga ng saglit, ang sakit sa mga braso niya ay medyo hamupa na. Bang, 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 bawat hampas ay walang teknik, o anumang leverage. Lakas lang ang ginamit niya upang hampasin ang piraso ng metal. Matapos lang ng ilang beses, natukoy na ni Mang Tian mula sa kanyang nakaraang karanasan na sapat na ang lakas ng batang ito upang tapusin ang piraso ng metal. Ito ba ay isang maalamat na henyo? Ang mga kwalifikasyon ng isang henyo ay natural na nag-iiba batay sa edad ng isang tao. Isang 6 na taong gulang na bata na kayang magpalo ng isang metal na martilyo ng 1,000 beses, siya ay karapat-dapat talagang tawaging henyo. Ngunit hindi pinatigil ni Mang Tian si Tang Wulan. Sa halip, tumayo siya sa gilid at tahimik na pinanood si Tang Wulan habang patuloy na naghahampas. Ang kanyang mga galaw ay direkta at malakas. Ngunit wala ni isang mitigasyon ng pabalik na puwersa sa kanyang teknik, lahat iyon ay kinuha ng kanyang mga braso. 50, 80, 100. Muling damaloy ang pawis at ang kirot na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa kaysa noong una. Uminit ang kanyang mga braso. Sa bawat pagsusumikap niya, nagsisimulang mamaga ang kanyang anid.
Ngunit patuloy pa rin si Tangwulan na pinipigilan ang sakit at hindi tumigil sa pagpalo. Pagkatapos magpalo ng 150 beses, nagsimula ng mag-alog ang katawan ni Tangwulan. Malabo ang kanyang paningin, ang kanyang mga braso ay namaga at sumakit na parang hindi na niya ito kilala, ngunit patuloy niyang tiniis at ipinagpatuloy ang pagpapalo. Kaya kung magtiis. Kaya kung malampasan ang pagsubok na ito. Ako ay isang lalaki. Ang pagtitiis ay magdadala sa akin ng tagumpay. Hindi na mabilang ni Tangwulan kung ilang beses niyang inihampas ang martilyo nang sa wakas ay tinawag siya ni Mang Tian na huminto. Kung hindi siya tinulungan ni Mang Tian, tiyak na siya ay matutamba sa sahig. Nang kunin ni Mang Tian ang martilyo mula sa kanyang mga kamay, malinaw niyang nakita na ang mga kamay ni Tangwulan ay napagod ng martilyo at namaga. Ang matinding panday na guro ay sa wakas ay naantig. Hindi lamang dahil sa likas na talento ni Tangwulan, kundi pati na rin sa kanyang pagtitiis. Ang kanyang lakas ay maaari pang sanayin, ngunit ang ganitong matibay na determinasyon na lumitaw sa isang 6 na taong gulang na bata ay talagang napakahalaga. Magaling ang pagpapalaki ninyo sa bata. Tatanggapin ko siya bilang aking disipulo. Mula bukas, papuntahin siya sa akin araw-araw sa parehong oras. Pag-uwi ninyo, ipahid ang pamahid na ito sa kanyang mga braso. Nang dumating silang Yu upang sunduin si Tangwulan, sinalubong siya ni Mang Tian ng isang malumanay na ekspresyon habang ipinapasa ang isang bote ng pamahid. Pagkalipas ng 1 oras ng pahinga, naibalik na ni Tangwulan ang kanyang lakas. Ngunit sobrang sakit ng kanyang mga braso kaya hindi niya ito maitaas. Ang paliwanag ni Mang Tian tungkol sa pandayan ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Ano ang pandayan? Ang pandayan at paghuhulma ay magkaibang magkaiba. Ang paghuhulma ay nangangailangan lamang ng halmahan, at pagkatapos ay ginagamit ang makina upang gilangin ang nais na hugis. Iyan ang paghuhulma. Ngunit ang pandayan, nangangailangan ng panday na personal na magpalo ng metal mula simula hanggang katapusan. Siyempre, maaari mong gamitin ang makina upang magpalo ng metal at magpandaya, ngunit ang metal ay isang buhay na bagay. Hindi kayang hawakan ng makina ang ugat ng metal. Kaya't lahat ng mga first-rate na bahagi ng makina ay ginawa ng panday. Ang isang mahusay na panday ay isang tunay na craftsman na may status na hindi bababa sa kapantay ng isang Spirit Master. Spirit Master at Machine Master, iyon ang mga pangarap ng lahat ng batang lalaki. Araye! Napasigaw si Tangwulan sa sakit nang hilahin nilang Yu ang kanyang kamay. Doon lang napansin nilang Yu ang sugat sa palad ng kanyang anak. Diyos ko! Siya ang gumawa nito sa iyo. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na maghihirap ang kanyang anak ng ganito sa loob ng 2 oras lamang. Ikino ang ulo ni Tangwulan at sumagot, wala siyang ginawang masama. Sinubukan ako ni Uncle Mang Tian at nakapasa ako. Hindi ba't malakas ako, ina? Huwag kang umiyak. Hindi ito masakit. Umuwi na tayo. Sabi nilang Yu habang pinapahid ang kanyang mga luha at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Wala talagang masama, ina. Sa katunayan, masaya ako. Nakapasa ako sa pagsusulit ni Uncle Mang Tian. Hindi ba't masaya ka para sa akin? Hindi ba't ito ang pakiramdam ng tagumpay na sinabi ni Ama? Masaya ako, talagang masaya. Hinaplos nilang Yu ang ulo ng anak at muli, kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Pag-uwi nila at pagtawid sa pintuan, nakita ni Tangwulan sina na nakaupo sa gilid. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya at silang Yu ay pumasok sa kusina upang magluto ng hapunan. Alam mo ba? Nakapasa ako sa pagsusulit ni Uncle Mang Tian ngayon kaya matututo na akong magpandaya mula sa kanya. Maghintay ka lang, magtatrabaho si kuya upang kumita gamit ang pandayan, at makakapag-ipon ako ng pera para bumili ng Spirit Soul. Makakabili rin ako ng pagkain para sa iyo. Sa kanyang kabataang ugali, nakalimutan na niya ang sakit sa kanyang mga braso habang ibinabalita ang kanyang tagumpay kay Na. Tahimik na nakikinig si Na, ngunit paminsan-minsan, may makikita kang bakas ng kalituhan sa kanyang mga mata. Na, talaga bang wala kang maalala tungkol sa iyong pamilya? Nang matapos niyang ibalita ang kanyang tagumpay, tinanong niya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Nilingan siya ni Na at tumango. Talagang wala. Ang tanging alam ko lang ang pangalan ko ay Na. Ang lahat ng iba pa ay malabo. Kuya Lin, bobo ba ako? Hindi. Siyempre hindi ka bobo, Na. Hindi bale kung hindi mo maalala. Ito ang iyong tahanan ngayon. Ang aking ina at ama ay ina at ama mo rin. Ikaw ay aking nakababatang kapatid. Tinutok ni Na ang kanyang mata kay Tangwulan, unti-unting nagpapakita ng isang matamis na ngiti. Ito ang kauna-unahang ngiti niya simula nang dumating siya sa kanilang tahanan. Wow!
Ang ganda ng ngiti mo, Na. Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Magsusumikap si kuya upang maging Soul Master, pagkatapos ay mapoprotektahan kita sa hinaharap. Ayos ba? Oo. Pagbalik ni Tang Ziran, nakahanda na ang hapunan. Ziran, sumama ka sa akin. Sige na at kumain ka muna mga anak. Sa isang kalmadong anyo, bumaling silang Yu kay Tang Ziran bago pumasok sa kanilang silid. Naguguluhang tiningnan ni Tang Ziran ang kanyang anak nang may tanong sa mga mata. Bilang ganti, nagkibit-balikat si Tang Wulan, na nagpapahiwatig na hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang ina. Dali-daling sumunod si Tang Ziran kay Lang Yu sa kanilang silid, at agad na isinara ni Lang Yu ang pinto. Kumain muna tayo, Na. Hindi ka ba gutom? Nang malaman kung gaano kadami ang kanilang mga tinanghalian kanina, siniguro ni Lang Yu na magluto ng maraming pagkain ngayon. Si Na ay walang kalaban-laban pagdating sa pagkain. Tumanggo siya at nagsimulang kumain ng masigasig. Pagkatapos niyang kumain ng kaunti, napansin niyang hindi na kumikilos si Tang Wulan tulad ng dati. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niyang nahihirapan itong kumilos at parang may sakit. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Nair na may kabaitang tinig. Talaga yatang masakit ang mga braso ko mula sa pagsusulit. Hindi ko na may taas. Dati kakaibang gutom si Tang Wulan. Kasama na ang mga gawain matapos ang paaralan, may isip mong ang kanyang pagkauhaw sa pagkain ay labis na. Nagmumukhang blanko si Nair. Ako na lang ang magpapakain sa iyo. Oo. Sige. Nagsabi si Tang Wulan ng buong kasiyahan. Nair ay masigasig na pinapakain si Tang Wulan, bawat kutsara ay dahan daw ang ibinibigay. Dalawang bata, ang isa ay 6 na taong gulang at ang isa naman ay 5 at kalahating taong gulang, ay nasiyahan sa pakikasama ng isa't isa sa pagiging musmos ng kabataan. Sa maliit na bahay na ito, ang kapaligiran ay ginawang mas banayad din ng mga ilaw. Nair, ang galing mo.